Isang magandang araw po sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos sa atin at siya ay tunay na tapat at hindi nagkukulang sa araw-araw ng ating pangangailangan. Lakas, buhay, pag-iingat, patuloy na darama natin ang kanyang pagmamahal. At kung hindi po ganito ang inyong pananaw, isipin po natin, taglay pa rin natin ang buhay at lakas na ito na nagpapatunay mahal tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maunawaan natin at ma-realize natin na kailangan natin ng Diyos na higit sa lahat ng mga bagay nito. Marami na pong mga pagbabago ang nangyayari at mangyayari pa. At ang lahat po ay gumagawa sa ating kabubuti. Nawa po, sa araw nito ay gumising kayo ng mayroong pagtitiwala, pag-asa, pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Huwag tayong panghinaan ng loob sa mga nangyayari. Tayo ay magsipaglakas at manatili ang positibong pananaw natin sa buhay. Sa araw na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang Awit Kapitulo 20, talatang 7. Psalms 20, verse 7. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord. Napakasarap po na pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po, maraming mga nagtitiwala sa mga chariots na ito, mga karo. Alam niyo nung unang panahon, lalo na sa panahon ng mga Egyptians, naging imperyo po ito at naging makapangyarihang bansa sa buong daigdig. Sila yung mga tao na nakapagtayo ng mga unang malalaking gusali at katulad po ng mga piramide, mga pyramids, sphinx, at iba't iba pang mga struktura. Dito po nanirahan si Moises ng maraming taon. Dito siya inalagaan hanggang makilala niya kung sino talaga siya at tinulungan niyang makalaya ang mga Hebreo sa pangailipin ng bansang ito, ng imperyo nito. Noong panahon na yon ay kilalang kilala ang mga sasakyang hinihila ng mga kabayo, ng mga chariots. At ito po yung mga pandigmang sasakyan. At mabibilis na hinihila ng mga kabayo, kung saan po ay may mga sakay-sakay ng mga sundalo. Nakilala ang Egypt sa mga chariots na ito. Naging makapangyarihan ng mga pinuno nila dahil sa kanilang mga kasangkapan na ito. Tingnan niyo, kapatid. Ang sabi ng sumulat na ito, tumitiwala ang mga tao sa mga bagay na ito. Katulad pa sa panahon natin, ang tao ay nagtitiwala sa kanyang kakayahan, sa kanyang magagawa. Nagtitiwala siya sa magagawa ng pera, ng kayamanan, ng mga taong may impluwensya, mga taong mayroong kapangyarihan, mga taong malakas ang hatak nila sa mga tao, mga tao na kung saan ay inaasahan ng kapwa nila. Ngunit po ang sabi niya, babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na binago ang kanyang puso sa pamagitan ng pagtitiwala kay Jesucristo ay unang-una niyang pinagkakatiwalaan, inaasahan ay ang Diyos na buhay.
si Yahweh sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating mga gagawin, sa ating mga lakad, sa ating mga plano, alalahanin natin, isama natin ang Diyos. Tayo ay magtiwala na ang kalooban niya at ang kapangyarihan niya ay masunod mangyayari. Di ba? Malinaw na sinasabi sa Kawikaan 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Diba? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag sa iyong sariling kakayanan o magagawa. Ipagkatiwala mo sa Kanya yung mga lakad at tiyak pagpapalain niya. Ano po ang lakad ninyo ngayong araw na ito? Ano ang inyong mga gagawin? Marami na pong mga nangyayari na kung saan nawawala ng tiwala ang tao dahil po sa mga problema. Nakatingin siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid, sa mga tao, sa kanyang kalagayan. At marami na rin po mga natatakot ng mga tao dahil sa nangyayari sa mundong ito. Lindol. Nagkaroon lamang po ng lindol sa Turkey. Ang dami pong namatay. Katatapos lamang po ng bagyo sa atin. May mga nasiraan ng tahanan, na wash out. May mga namatayan. Dami po ngayon na naghihirap. Sa ibang bansa po sa Amerika ngayon ay gipitan ang election nila. At marami na pong mga tao nag-aalala. Dahil magkaiba ang partido at ang paniniwala nila. Pati ang church ay, ang mga Kristiyano ay nadadamay at naapektuhan po. Alam niyo mga kapatid, ang lahat ng ito ay nasulat na sa salita ng Diyos. Huwag na po tayo magtaka. Huwag na tayong mag-alala. Kundi ang mga bagay nito ay ipagkatiwala na natin sa Panginoon. Ang buhay natin, isoko natin sa Kanya. Ano man ang mangyari, kailangan po magkaroon tayo ng katiyakan na hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon sa buhay nito at maging sa darating. Isuko mo lamang, ipagkatiwala mo lamang ang buhay mo kay Jesus sa pamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at tanggapin mo siya sa iyong buhay ay ikaw ay kanyang patatawarin at papasokin mo siya at tiyak ikaw ay kanyang magiging tunay na anak at babaguhin niya ang buhay mo. Hindi po overnight ang pagbabago na yan, ngunit unti-unti mong maunawaan yan sa pamagitan ng relasyon mo sa Kanya, sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa pagsamba. Alam niyo kapatid, kailangan natin ang Diyos sa panahon na ito. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Magtiwala tayo sa Kanya. Magtrabaho tayo, mag-aral, gawin natin ang nararapat na parang ordinaryo lamang ang nangyayari sa araw-araw. Ngunit lagi rin tayo kumasa. Lagi manatili sa puso natin. Darating ang Panginoon sa panahon at itinakda niya. Mag-anticipate tayo ng lahat ng mga bagay nito ay mangyayari. At huwag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po muli na pinagpala mo kami ng buhay at lakas sa araw na ito. Salamat sa iyong pag-iingat sa mga nakaraang mga araw, sa aming pamilya, sa aming mga Mr. Mrs., sa mga anak, mga apo. Salamat Panginoon sa iyong patuloy na ginagawa sa buhay ng aming pamilya, ng aming mga mahal sa buhay, sa iyong church, sa aming bansa, at sa iba pong mga mananampalataya sa ibang bansa. Panginoon, salamat na patuloy mo pong pinapakita sa amin sa araw-araw ang iyong katapatan at kabutihan, na meron kang magagawa sa aming sitwasyon sapagkat ginawa mo ng lahat doon sa krus at kayang-kaya mong gawin ang lahat ng ito sa aming buhay dito sa lupa. Tulungan mo ang iyong mga anak na magtiwala sa iyo at huwag mawawala ng pag-asa. Lalo kanilang mahalin at ang aming kapwa hanggang matapos namin ang takbuhin na ito sa buhay na ito, hanggang sa iyong muling pagbabalik, hanggang sa aming pagharap sa iyo. Ay aming tatanggapin
ang gantimpala, ang korona ng buhay. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, na iligtas mo po silang patuloy sa araw-araw ng kanilang gawain at pagpalain. Ang mga mag-asawa, mga magulang, mga anak, mga apo, magkakapatid, ang aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho, ingatan mo sila at pagpalain. Sila, Panginoon, na malayo sa amin, ay iligtas mo sila at pagpalain. Ipaalala mo sa kanila, kailangan kanila. Tumawag sila sa iyo, magpakumbaba sila. Tinadalangin din namin, Panginoon, ang iyong church na patuloy mong pagpalain. Ang mga kapatid sa pananampalataya, ang mga leaders, ang mga nangangaral at nagtuturo ng banal mong salita, ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Gamitin mo, Panginoon, patuloy ang iyong church, ang mga kapatid, ang mga kapatiran, sa pagpapatotoo sa buhay nila na sila patuloy na maging halimbawa sa kanilang kapwa. Ayon salita ay patuloy na maghari sa aming mga puso. Patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu Santo. Patuloy mo kaming akayin sa katwiran at kabanalan. Linisin mo at patawarin kami sa aming mga kasalanan, ang aming bansa, ang aming bayan na nagkasala sa iyo, na tumalikod sa iyo sa tunay na pagsamba. Patawarin mo kami bilang isang bansa. Panginoon, ang mga kalamidad na ito at ang mga nangyayaring ito sa buong daigdig ay palatandaan na malapit ka nang dumating. At ang mga ito ay nasulat sa iyong banal na salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na lalo naming hanapin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Na lalo naming unahin ka sa lahat ng bagay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pinuno, ang aming Pangulo, ang kanyang kabinete, hanggang sa mga lokal na pamahalaan, na patuloy mong gamitin ang kanilang buhay. Pagkalooban sila ng karunungan at kalakasan sa araw-araw, tigit sa lahat, takot sa iyo. At ikaw ay kanila magkilala bilang personal din nilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo ang mga may sakit sa amin, ang mga nasa ospital, nasa mga ICU. Ginadalangin namin, Panginoon, ang mga kapatid namin sa pananampalataya na may mga karamdaman sa mga panahon ito. Palakasin mo ang kanilang loob. Ikaw maging kalakasan nila sa araw-araw. At kung yung kalooban, Panginoon, na sila gumaling, yun din ang aming panalangin. Pagalingin mo sila. Gamitin mo ang mga doktor, ang mga gamot na kanilang iniinom, ang mga pinapahid nila sa kanilang katawan na maibsan ang karamdaman nila sa kanilang katawan. Ingatan mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Lalo ng aming mga magulang na may edad na. Ang mga mahihina sa amin. Ay palakasin mo. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Ang mga dalain din namin ang bansang Amerika na ngayon ay umaharap sa isang krisis kung sino ang itatayong pinuno. Alam namin, Panginoon, at alam mo ito ng Diyos na ang bansang Amerika ay mayroong malaking impluensya, hindi lamang sa politika, maging sa reliyon, paniniwala at kultura. Dalangin namin ang kalooban mo sa mag-ari. Ang mga church ay maproteksyonan. Ang pananampalataya at paniniwala sa kahalagahan ng buhay ay mapanatili, at ang paggalang sa karapatan ng kapwa Pilipino, kapwa mamamayan. Ama, pinagkakatiwala po namin muli sa iyo ang araw na ito na ipagpalain. Samahan mo kaming muli sa aming mga gawain at iniiwan na namin sa iyong mga kamay ang aming mga pangangailangan na ipagtitiwala hindi mo kami iiwan at pababayaan. Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng karangalan at kalwalatian at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na sa pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas ay mangyaring lahat ng mga bagay nito. At ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ingat po kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano man po ang gawin ninyo, lagi po kayong manalangin. Huwag makakalimot. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Magbulay-bulay tayo. Unahin natin siya. Tiyak po, mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Mahal ko kayo sa Panginoon. Mas mahal kayo ng Panginoon. God bless.